Ngayon, ating pag-aralan ang kalkulasyon ng 3 digits divided by 1 digit na walang remainder. Sa kalkulasyon, unang sinusulat ang dividend. Isulat natin ang dividend na 765 ng ganito at isulat natin ng ganito. Kasunod naman ito, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Isulat naman natin ang divisor. Isulat natin ang divisor na 5 ng ganito. Sisimulan natin ang kalkulasyon mula sa posisyon ng hundreds. Ilang 5 mayroon sa loob ng 7? May isang 5 sa loob ng 7, kaya ang quotient ay 1. Isulat natin ang quotient na 1 sa ibabaw ng hundreds ng dividend. I-multiply ang quotient na 1 sa divisor na 5. Ito ay equals 5. Isulat natin ang 5 sa ilalim ng dividend na 7 sa hundreds. Ang 7 minus 5 ay 2. Isulat ang 2 ng ganito. Sunod, kalkulahin naman natin ang bilang sa tens. Una, ibaba natin ng ganito ang bilang na 6 na nasa tens. Ilang 5 mayroon sa loob ng 26? Dahil may 5 sa loob ng 26, kaya ang quotient ay 5. Isulat natin ang ganito ang quotient ng 5 sa ibabaw ng tens ng dividend. I-multiply ang quotient na 5 sa divisor na 5, ito ay 25. Ang 26 minus 25 ay 1. Isulat natin ang sagot na 1 ng ganito. Sa huli, kalkulihin natin ang bilang na nasa ones. Una, ibaba natin ang ganito ang bilang na 5 na nasa ones. Ilang 5 mayroon sa loob ng 15? Dahil may tatlong 5 sa loob ng 15, kaya ang quotient ay 3. Isulat natin ang quotient na 3 sa ibaba ng ones ng dividend. I-multiply ang quotient na 3 sa divisor na 5. Ito ay 15. Ang 15 minus 15 ay 0. Isulat natin ang sagot na 0 ng ganito. At panghuli, isulat natin ang sagot ng equation. Dito nagtatapos ang ating kalkulasyon sa panulat. Subukan nating magsanay. Pindutin pansamantala ang pause icon. Ating unawain ang katanungan sa pagsasanay. Pindutin ang play icon kapag nasagot ang katanungan at markahan natin ng bilog. Ngayon, magtugma tayo ng sagot. Number 1, 642 divided by 3. Ang sagot ay 214. Pangalawa, 812 divided by 4. Lutasin natin ito tulad ng sa unang tanong. Ang sagot ay 203. Tama ba ang inyong mga sagot sa dalawang katanungan? Bilang huli, repasuhin natin ang inaral natin ngayon. Basahin natin ang number 1 hanggang number 7. Number 1, sa pagkalkula, unang isinusulat ang dividend. Number 2, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Number 3, isulat ang divisor. Number 4, simulan ang kalkulasyon sa hundreds. Number 5, kalkulasyon sa tens. Number 6, kalkulasyon sa ones. Number 7, isulat ang sagot. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.